Eto po si Joy Cruz, ang ginawa lang ninyo sa TRICOM, ang ginawa po ninyo sa TRICOM, sa totoo lang, nagpasikat lang kayo ng isa pang mas mabata, mas matalino, at mas magandang vlogger kesa kay hindi kasi ang dalawa yung aminin natin 'no, dalawa po yung pinakasikat na vlogger ngayon na na-identify kay Pangulong Duterte, si Banat Bay at saka si Maharlika, 'di ba? Oh, tapos ngayon eto na si Joy Cruz. Ibig sabihin, siyempre iba naman ano 'no, iba naman po. Hindi, kaya sa'tin din. Kumbaga, etong si Joy Cruz, sisikat 'to katulad ng kasikatan ni Maharlika kasi kaya niya makipagbardagulan, eh, 'di ba? Pero mas, kumbaga, babae babae 'to na talagang mas matalino kaysa hindi po sa minamaliit natin, wala po akong minamaliit. Yun po talaga, eh. Yun po talaga yung kakayahan ni Joy Cruz. Ang nakalimutan at hindi pinapaalam ni Joy Cruz, doon, abogasya po yung kurso nito. Hindi, tama naman hindi siya abogado, pero tignan niyo kasi yung kurso ni Joy. Tanungin niyo po kay Joy kung ano kurso niya. Ikalawa, hindi po siya yung una parang kabado siya, 'di ba? Yung unang unang batch. Pero nung naka-recover na yung sinalang na ng talagang para sa ano na, para sa congressman, ay para sa mga vlogger na. Nakita niyo naman 'no. Tuwang-tuwa po ako kasi siyempre talagang napakita ni Joy Cruz yung totoong kakayahan ng mga vlogger, 'no? Kasi yung sila Crisette at si MJ, hindi talaga sila yung pangsalitaan. Hindi sila yung pambardagulan. Hindi sila sanay. Kaya dadaan talaga nila sa iyak kasi yung pagkapahiya nila, yung dinadayok-yok yung pagkatao nila, tapos ang kaya nila magsulat, eh. Samantalang si Joy, talagang eto yung vlogger na hinahanap natin. Asan yung pagiging vlogger, 'di ba? Una, aminado siyang vlogger siya kasi yun talaga hindi pala kayo vlogger. Hindi pala, 'di ba? Yun yung inaano ko, eh, yung hindi niyo mapangatawanan na hindi nga nila mapangatawanan na vlogger sila, eh. Parang parang, anong tawag dun? Parang, teka muna, hindi pala kayo vlogger. Ako rin nagugulat, eh. Hindi pala kayo pro Duterte, hindi pala kayo vlogger. Bakit? Parang wala pa 'to, eh, ano pa 'tong mga kaharap niyo, eh. Kaya niyo ng ewan ko kung vlogger ba talaga sila o hindi, kung ano ba yung definition ng vlogger. Siguro dapat ma-distinguish talaga, eh. Ako dini-distinguish ko na kasi yan, eh, yung vlogger na B as in baboy at saka yung vlogger na video. Kami yun, eh. Kami yung sa video, 'di ba? Sila vlogger na, ah, sulat. So mas siyempre kung sa isasalang mo sa TRICOM, isasalang mo sa investigasyon, mas lamang talaga yung vlogger na video, sanay na magsalita, hindi natataranta. Sanayan lang yan, eh. Hindi naman sila sanay na yung binabalato ba sila ng mga kausap nila. Si Joy at least, sanay na yan kasi sumasagot yan sa mga comment, eh. Alam niyo yung pagkakaiba ng sumasagot ka sa comment? Bumibilis ka mag-isip. Kita niyo po yung mga bato sa kanya ni Abante, ang bilis niya rin sagutin. Yun po yung pagkakaiba ng vlogger at vlogger.
Okay, anyways, natutuwa ako para kay Joy kasi pinasikat ka na ng husto. Nung una kasi binabanggit ka na, eh, 'di ba? Joy Cruz, minura ako niyan, Joy Cruz, minura ako niyan. Akala ko pini-AI si ano, akala ko 'di ba akala ko ninamo ni ano 'yan, ni Abante, akala ko mura namo, eh. Nung magkaharap na sila, bakit gago lang bakit ogag lang yung naririnig kong sinasabi na, "Tinawag mo akong ogag?" Gano'n lang ng gano'n si Abante 'no. Okey, iba pa ano pa yung mga obserbasyon ko. Gagawa po sila ng hakbang, gagawa po sila ng imbestigasyon, at higit sa lahat gagawa po sila ng batas dahil lang sa kanilang, mga personal na experiences. Personal experience po 'yan, eh. Gigil na gigil sa Meta si si French Castro. Bakit po? May personal experience siya na na-take down yung kanyang page. At ang question niya, "Bakit ako te-take down?" Alam niyo po, simple lang ang sagot ko diyan, French kasi, ang kinaso sa kanya ano, eh, yung, anong tawag dun? Yung ano yung sinabi ang nilabag daw niya sa Meta, si French Castro, ang nilabag niya sa Meta ay yung, impersonation, 'di ba? Ikaw naman, Franz. Kaya kaya impersonation, may time nung nag-declare ka ng senador, eto, Franz, para maunawaan mo yung nangyari. Yung kadedeklara mo pa lang ng senador, nagpa-makeup ka sa St. Peter's. Hindi, hindi ka hindi ka nakilala hindi ka nakilala ng Facebook. Kaya akala may gumagamit na ng account mo kasi yung iba yung naging ano kayo, naging St. Peter's Beauty. Kaya talagang impersonation ang nilabag mo. Ite-take down ka talaga kasi alam niyo po, ang nakakatawa, gano'n din lang yung dialogue nito nung kaibigan niya, si Brosas. Bakit bakit tinake down, yung mga tipong gano'n 'no. Tapos ang gusto nila yung tatlo, si Ortega, kaya unang batch yun, eh, yung atake nila dito sa mga taga-Meta, na inaatake nila yung Meta kasi wala bang automatic na 'pag siniraan sila mate-take down yung ano, yun yung gusto po nilang mangyari. Welcome po sa real world na puwede kayong atakihin ng hindi kayo makaganti. Lalo na kung wala kayong alam lalo na po kung wala kayong alam sa ano, sa anong tawag diyan, technology. Alam niyo, nakakatawa kasi ang lahat na nanonood, lahat, as in lahat, one way or another, mayroon po kayong karanasan na na-take down yung inyong post, meron kayong karanasan na nawala yung inyong, mga inano diyan sa Meta. At hindi po kasalanan 'yan ng Meta, 'yan po ay kasalanan ng mga fact checker. Alam niyo, very personal yung kaya mo pinatawag yung Meta dahil na-take down ka. Yun naman pala, alam mo, French Castro, eto talaga, kitang-kita na wala kayong karanasan sa real world, 'no? Wala talaga kayong karanasan na mabuhay outside. Eh, ilang taon ka pa lang bang congressman? Parang feeling mo 'di ba? Hindi ka naman yung mga congressman na altas sa siyudad, eh. Alam mo yung pagkakaiba ng congressman na altas sa siyudad at sa'yo, French Castro? Eh, magkakakulay lang tayo, kumbaga isang lahi lang tayo na mahirap na, 'di ba?
Hindi ka naman rin mukhang mayaman, eh. Pare-pareho lang tayo mukhang mahihirap, eh. Yan po ang tunay na mundo. 'Pag nawala yung page mo sa Meta, maglulupa. Ayun, pare-pareho tayong maglulupa. Ang tunay na mundo po, yung Meta o yung Facebook, talagang nate-take down yung iyong mga channel. Ang gagawin mo lang, kung gusto mong mapanatili pa yung channel mo na tinake down ng Facebook, mag-reapply ka. Hindi po yan. Ang pagiging Facebook po, may standard po sila. At ang kadalasan na lumalabag sa yung karapatan, hindi po yung Facebook. Bilyon po nagpo-post sa Facebook. Ha? Ang may dahilan ng lahat ng yan, malamang itong mga fact-checker. Nakakampi mo. O, yun yung problema. May fact-checker tayong Pilipino. Yan sila, Vera Files. Oh. Personal yung karanasan mo tapos imbitahin mo yung Meta, napapahiya tuloy kayo. Ang Meta po ay hindi pwedeng pumailalim sa inyo. Sa Pilipinas, worldwide po yan. Yan po ang real na mundo. May mga entity na tayo na pambuong mundo na. May mga negosyo na pambuong mundo na hindi mo pwedeng ipailalim sa Pilipinas. Hindi po to privilege. Yung pagpasok po sa Facebook, hindi po yung privilege na dapat mag-adjust yung Facebook sa'yo, Franz Castro. Pag pumasok ka, gumawa ka ng page na libre lang po yan eh. Hindi ka nga sinisingil eh. Pumasok ka sa Facebook, susunod ka sa patakaran ng Facebook. Ano po ba mahirap intindihin dun? Bakit po kinakailangan yung patakaran ng Facebook ang gagawan ninyo ng batas, yung patakaran ng Facebook? O yun po yung ugat ng to eh. Ano yung sinabi ni Abante? Balik na tayo kay Abante. Alam na natin yung kay Franz Castro. Pasensya na kayo kung bato lang ako ng bato ah. Personal na karanasan mo, ni hindi mo nga ma-express eh. Sa Meta yung personal na karanasan mo eh. Hirap na hirap ka ngang intindihin eh. Hindi po minamaliit ko yung mga nagta-trying hard na mag-English. Pero imagine niyo, inimbitahan niyo sila, hindi naman sila Tagalog speaker o Filipino speaker. Kitang-kita po ng lahat ng tao, Miss French Castro. Kaya ang dami nagtatanong sa comment section, teacher ba talaga yan? Bakit parang hindi marunong mag-English? O napahamak mo patuloy lahat ng teacher? Hindi po lahat ng teacher ay magagaling mag-English. Kaya lang, tignan nyo po, proud ba sa'yo yung mga teacher sa tingin mo? Lalo na yung mga English teacher, sa tingin mo, proud sa nangyari kahapon? Ang mga Pilipino, malalakas tayong mang-asar. Lalo na kung, hindi naman, kayo po dinayo eh, ng Meta eh. Inimbitahan nyo sila eh. Ang nangyari sa'yo, Franz Castro, ilang panahon mo nang iniimbitahan yan, ang purpose mo, siguro para ipahiya yung Meta sa ginagawa mo, sa ginawa nilang pagte-take down sa'yo. Pero sa totoo lang, kahapon, marami pong yung pakiramdam na nakakarinig ka ng mga tao na gusto magtanong sa English pero hirap na hirap. Hirap na hirap makipag-communicate. Tapos ang tanong tuloy, teacher ba talaga yan? Yun po ang napuna sa'yo. Hindi po yun. Punang-puna na nga rin yung... kita nyo sa totoo lang balikan lang natin si Castro Tumatakbo kang senador, di ba? Sa tingin mo kasi na senador yung sinasabi mo. Na-take down yung page mo eh. Sinabi na nga ng Meta, pwede silang magkamali. Kaya nga,
Ayun po yung problema 'pag wala kang gaanong karanasan sa real world. Totoong mundo po 'to, eh. Yung Meta po puwedeng magkamali, nasa anong tawag dun, yung community standard nila yan. Kung sa tingin mo mali sila, kung sa tingin mo mali sila, 'no, na tinake down yung post mo o tinake down yung page mo, mag-aapela ka lang. Tanong, nag-apela ba? Opo. Nabalik ba? Nabalik. O ano pang inaangal mo? Hindi naman natin pag-aari yang Meta. Pumasok ka sa kanila, eh, ng libre. Susunod ka sa kanila. Yun po yung ibig sabihin nun, eh. Mayroon pong puwede ka namang hindi mag-Facebook, eh. Sino ba may sabing lahat ng tao, eh, obligado mag-Facebook? Yung Facebook po 'pag pumasok ka po diyan, nag-enter ka diyan ng page, gumawa ka ng page, yung Facebook po ang masusunod sa'yo. Na-take down ka. Buti ka nga, nag-apela ka lang, nabawi mo. Ako 150,000 na followers ko sa FB. Kumikita ko noon sa 150,000 na followers. Oh, na-hack ako. Hindi ko na nabawi. Anong ginawa ko? Nasa totoong mundo ko, eh. Gawa ka lang ng page ulit. Ganun po ang tunay na mundo. Hindi po ang mundo ang mag-a-adjust sa inyo. A-adjustan po natin yung kaganapan sa tunay na mundo. O nakita po natin, batay sa kanilang personal na experiences, gumawa sila ng hakbang para mag-imbestiga. Batay sa kanilang personal experiences, gagawa sila ng batas ngayon. Balikan natin to si Abante. Ini-insist niya, paulit-ulit siya. Hindi ako onion skin, hindi ako balat sibuyas, hindi ako nagagalit sa iyo. In fact, wala ka sa akin. Antindi, no? Wala pa, hindi ka importante sa akin. Yung pa, hindi ka importante sa akin. Pero, kung pang-apat na to na hearing, 4 na beses na rin kitang hinahanap-hanap. 4 na beses na rin kitang gustong-gustong kumprontahin. Hindi siya balat sibuyas, ha? Sa ano, ang akala ko, ang sinabi talaga ni Joy, namo. Yung PI. Yung pala ogag lang, no? Abante. Sa totoo lang po, sa amin, mga normal na tao, sino mas matalino, ikaw o si Abante? Depende po. Mas matalino, siguro sa IQ, mas matalino ako. Pero sa experience sa buhay, paano yumaman, mas matalino si Abante. Iba po kasi yung IQ. Ang makakaunawa lang po ng mga taas ng IQ, yung mga matataas po ang IQ. Hindi po, iba-iba po aspeto ng buhay. Pwedeng ang taas-taas ng IQ mo pero hindi ka naman magiging matagumpay. Alam ko na yung tutunguhin ng question mo, eh. 'Di ba? Tinatanong mo sino mas matalino. Ako honest ako, eh. Alam ko agad pag the way na magsalita yung tao, the way na magsalita yung tao, alam ko agad kung gaano siya katalino. Tsaka alam ko agad kung saan patungo yung question mo. Kaya po, iba po yung IQ. Ang IQ, talagang nasusukat po yan. Kung IQ, malamang mas mataas ang IQ ko. Pero, hindi lang po IQ ang batayan sa pagtatagumpay. Yan. Kaya mas matagumpay na tao sa akin si Abante. Yun ba tanong mo? Okay?
Okay, balik na po tayo rito kay Abante. Eh, masarap po 'yan, eh, 'pag may mga popa 'yan yung sinasabi ko sa inyo. 'Yan yung sinasabi ko sa inyo na huwag niyong tatanggalin. Kasi laruan natin 'yan, eh, 'di ba? Laruan natin mamaya yang mga 'yan. Okay, balikan natin 'no. Paulit-ulit ka dun sa ogag, ogag, ogag. Akala ko namu ang sinabi sa'yo kaya mo siya ninamu. Yung pala ogag lang. Abante, sa tunay na mundo, sa mundo ng mga tao, sa mundo ng mga taong buhay at hindi lang sumusunod na mikrobyo sa kanilang mga amo, ang ogag ay hindi po mura. Pag sinabing mura, iba po yun, yung PI, ha? Yung, yung PK, yan po yung mga mura. No? Kaya kung dun pa lang sakit na sakit ka na, paano kung talagang minura ka? Okay. Ano po ang koneksyon? Ang haba eh, di ba? Para masagot natin yung mga tukmol dito na nagmamadali. Ano ang koneksyon ng pagsasabi ni Joy ng OGAG? Alam mo, congratulations Joy, no? Congratulations sa iyo. Kasi yung hinahanap namin na ano ba mga vlogger to? Alam niyo sa totoo lang, frustrated ako eh nung iyak lang na iyak yung mga naron. Tapos pagkatapos tsaka kayo magsasalita, magpo-post uli. Ang iisip-isip ko, ang tatapang niyo na naman na magpo-post na naman kayo. Pagdating sa Quadcom, iyak lang kayo na iyak. Pagdating sa Quadcom, sorry na po. Tapang pa. Ako na po, fake news na po ako. Putang, sabihin mo sa Quadcom na fake news ka. Tingnan niyo si Joy. Hindi siya nag-sorry. Naasar si Abante dahil natawa si Joy. Pero ang galing ng balik. Hindi ko mag-topic, Kalpini. Itapik mo lahat ng gusto mong itapik. My channel, my rules. If you don't want to follow my rules, go home and burn your house. Kanina niya pa sinasabi yan. Bakit hindi mo itapik yun? Mamaya itatapik ko rin yan. Kasama yan eh. Pero dahil naiinip ka, gumawa ka ng channel, lahat ng gusto mong sabihin doon. Pwede ba yun? Pwede. Basta susunod ka lang sa standard ni YouTube. Ayun ang hindi nila maunawaan eh. Pumasok kayo, gusto nyo magkaroon ng libre. Unawain mo to, Castro, Abante, etc. Pag pinasok nyo, yung Facebook, na libre ka magkakaroon ng social, makakasalamuha ka sa mundo. Susunod ka sa standard ng YouTube at ng Facebook at kung ano man yung pinasok mo. No? Susunod ka doon. Okay. Gusto nyo, pati yung pinasok ninyo, babaguhin ninyo. Simple lang yan, huwag kayong pumasok. Kung ayaw nyo yung nagaganap sa Facebook, huwag nyong pasukin. Wala kayong sakit ng ulo. Walang magbibintang sa inyo na kayo ay nag-impersonator. Sige. Punta tayo rito. Balik lang tayo rito kay Abante. Ngayon, matapos po yung napakahaba, 1 oras po mahigit. 1 oras mahigit si Joy Cruz lang. Ano po yung napatunayan natin at dyan sa hearing na yan? Tandaan po natin, ito pong hearing na to, hindi po, may sinasabi si si Abante na pwedeng may ikaso sa iyo. Wala pong problema eh. Kinonsulta niya si Attorney Trixie. Ano ba, may kaso ba rito? Palagay na natin may kaso si Joy. Hindi naman yan yung purpose nyo eh. Hindi naman ang purpose ninyo kaya kayo nag-imbita ng mga vloggers dahil gusto nyo silang kasuhan ng mga existing na laws. Yun nga yung sinasabi namin, may existing laws na, bakit nyo pa iimbitahin
yung mga vlogger, what's the purpose? Kung ang sasabihin mo lang, may nilalabag kang batas, di wala ka. Ang gagawin, ang akala ba namin gagawa kayo ng batas? Ang nilalabag ni Joy, sabi nyo, yung existing na batas, yung unjust vexation, yung libelo, kung ano pa man. No? Mayroong nang existing na batas para dyan. Tanong nga ni Joy, tanong nga ng lahat, bakit hindi mo nalang sampahan si Joy? Para mapatunayan nyo na wala naman talagang kaso yung... Okay. Ang purpose po, di umano, ayon sa inyo. Alam naman natin, tama yan. Alam natin na ang purpose niyan, matakot yung mga vlogger. Kasi ang feeling ko nga, maraming makokontempt eh. Matakot para tumahimik. Tama yung sinasabi ni kukontrolin ninyo. Gagawa kayo ng batas para kontrolin yung mga sinasabi ng mga vlogger. Yan yung kinalabasan ng balitaktakan mo kay Joy Cruz. Gagawa kayo ng batas para makontrol yung sasabihin ng mga vlogger. Hindi nyo po kaya yun. Mismong si Geraldine, si Ating Geraldine na nagsabi, mahihirapan kayo dahil anumang batas na gagawin ninyo, abridging freedom of expression, tignan nyo lahat ng nyo, miski si Geraldine Roman, na kapwa nyo congressman, sinasabi na mahirapan kayo magpasa ng batas abridging freedom of expression and freedom of speech. Hindi nyo po pwedeng i-regulate ang freedom of speech. Nag-imbita kayo kay Vice President, dating Vice President Noli de Castro, na pinakamahinang Vice President ng Pilipinas. Inimbitahan ninyo. Anong napatunayan anong nakuha nyo kay Hindi na dapat, hindi siya naniniwala na dapat magkaroon ng batas na i-regulate yung freedom of speech. Lahat po nang naimbitan nyo. Wala pong sumang-ayon sa inyo na maski si Geraldine Roman nga, hindi po pwede na gumawa kayo ng batas na ikokontrol nyo yung freedom of speech. Okay? Ngayon, ang tanong, bakit nyo sinasabi na kayo ay mag-iimbestiga ng mga vlogger? Dahil may ugnayan sa pogo, may ugnayan sa droga, may ugnayan at sila ay mga pro-China, may ugnayan at sila ay nagpapakalat ng fake news. Pangatlo o pang-apat na ba yung kahapon? Pang-apat. 4 na po yan. 4 na beses na. Hindi ko matandaan kung pang-4 o pangatlo. Asan na po yung ugnayan ng Pogo sa mga vlogger? Asan na po yung pinipinans sila ng Pogo? Yung mga vlogger. Ikalawang tanong, asan na po yung drug lord money na napupunta sa mga vlogger? Nasaan na po yung ugnayan po ng Pogo at mga vlogger? Nasaan na po yung mga ugnayan ng drug money at nitong mga vlogger? Pag sinabihan mo ba si Abante ng OGAG, merong ugnayan yung drugs dun sa pagsabi sa yung OGAG? Si Suarez, napahiya kahapon. Akala niya siguro yung mga vlogger ay hindi pro-Pilipinas. Pinataas niya yung kamay. Sino sa inyo? Hindi ko na alam kung pinataas niya yung kamay yung mga nagkukondina o pinataas niya yung kamay nung hindi nagkukondina. Napatunayan nila na wala po ron sa mga pinatin kahapon na pro-China. Lahat sila kinukondina yung ginagawa ng China. Di ba? Asan yung pro-China ron? Kung kaya nilang kondinahin yung ginagawa ng China, malamang hindi pro-China yung mga yan. Nasaan po yun? Si Mark Lopez.
Hinahunting si Mark Lopez dahil si Mark Lopez daw yung nagsabi. Akala ko ba malawakan yan? Akala ko malawakan yung ginagawang paninira kay Tariela at ano. Ibang mga tao naman pala. Si Malindog naman ang sinasabi, tsaka sino pa isa? Nawala dun, si Kado, Paglinawan. Sila na naman iimbitahin. Asan na yung mga pro-China? Kala ko pro-China sila. Asan na yung drug money? Asan na yung ugnayan ng mga drug lord tsaka ng mga vloggers? Asan na yung ugnayan ng Pogo tsaka mga vloggers? Asan na po? Hindi ko alam kung bakit Kung ano yung ang haba po, sa totoo lang po, ang haba ng inyong hearing mula po sa Meta na pinipilit ninyo ng kung ano. Alam niyo yung gusto nilang sabihin sa Meta? Ang gusto nilang sabihin sa Meta, dapat may automatic na nabubura o nate-take down yung mga, yun yung gusto nila Castro sabi naman, ang sinasabi ng Meta, kung feeling nyo mali yung sinasabi, magreklamo kayo. Hindi, ayaw namin magreklamo. Wala ba kayo automatic? Magreklamo kayo. Ayaw nga na. Puta, kung ayaw nyo, diwag. Kung ayaw nyo, diwag. Yan. Eto na tayo. Yung may naghihintay kanina rito Dito po kay Pebbles. Hindi ko po kilala na, yan po sa totoo lang, kilala ko na po kahit papano yung mga vlogger ni Duterte. Mga banateros yan. Tapos may mga, karamihan mga mga tropa ni Banat Bay noon nung tapos nagka-split yan. Konti lang naman kaming mga Duterte. Ako lang yata talaga yung Duterte na sumama sa unit team. Lahat po yan yung dyan kay Isconyan, mga ganun. Hindi ko po talaga kilala yung na yan. Siguro, yun yung problema ko rin. Hindi ako nangingilala ng mga ibang mga vlogger Pero never heard ko po yan na siya po ay Duterte. Si Pebbles. At siya rin, sinasabi niya na hindi rin siya Duterte. Pro-Pilipino siya. Alam niyo na mga ganyang gimmick Hindi naman pala Duterte. Ano pong connection niya? Kasi nakita siya. Sabi ni Harry Roque ngayon, first time niya lang daw na nakaharap yan si Pebbles. At dahil anti-Duterte, ay anti-Marcos yung pinagsabi, welcome dun sa inner circle nila ng, anong tawag sa amin ni Pebbles? Mga small-time vlogger pala. Ngayon ko po sa totoo po, ngayon ko lang po na-realize. Kasi nagtataka rin ako bakit kami ni Bisdak, sila BMR, sila KPL at iba pa. Bakit hindi kami kasama diyan sa mga pinatatawag? Dami sinabi ng Boss Dada TV sa hearing kanina, no? Amik, parang may galit ka dyan. Napupuna ko, Amik, parang galit ka dyan sa tropa ni Banat Bay. Thank you very much, Amik, sa 199 pounds na pangkape. Ayun pala, no? Yun pala yung distinction, no? Ngayon ko lang po, doon ko lang po na-realize Ang dami po nilang mga lakad pala na hindi kasama yung mga small-time vloggers. Kami, hindi kami. Kaya wala po kami sa picture lagi. Ayun pala ang dahilan. Kaya wala po kami dyan sa mga, hindi po kami napapatawag. No? Yung mga connect pala, mga connection, yung mga direktang connection. Bagamat nasasaktan kami sa tinuturing, ito katotohanan Ako, ang feeling ko, ano ba itong mga to? Bakit sila laging mukhang hindi naman kumikita sa pagbablog itong mga to.
Nakukuha niyo po yung ano ko, yung mga tunay na vlogger bakit wala diyan? Bakit parang yung mga pinatatawag lang yung mga hindi naman talaga kumikita sa pagba-vlog? Ayun pala yung distinction 'no, yung nasakyan ko na yung sinasabi ni Pebbles, eh. Sila pala yung mga yung kami pala yung mga small time vlog. Hindi talaga kami papatulan 'no, small time vloggers. Small time vloggers pala kami. So, ibig sabihin yung mga vlogger na halos walang vlog, yung mga vlogger na yung mahilig lang magpa-picture, yun yung laging maiimbitahan. Maraming salamat Pebbles, Hindi hindi, mahal natin 'yan, sinabi naman pangalan niya. Nakakatawa 'no? Ang dami po kasi na talagang may vlog ba 'tong mga 'to? Yun lagi ko iniisip, eh. May vlog ba 'tong mga 'to? Boss, mana sa airpot si Joy Cruz. Naku, 'pag nakilala niyo pa, si Asher, 'pag nakilala niyo po yung airpot niyan ni Joy Cruz, ako tahimik, 'pag yung airpot niya ni Joy Cruz, hindi 'di ba sa tingin niyo, 'di ba? Eto magtapatan tayo. Sa tingin niyo ano 'no, sa tingin niyo kaya kong magsalita kung saan, kaya ko mambalatupa ng tao kahit saan, kahit sino. Totoo po. Pero mas malupit sa'kin yung tatay niya ni Joy Cruz. Tama yung sinasabi ni Joy Cruz, eh. Putya pinalaki ako na yung pagkatao nila, yung hindi sila nagpapaduro, yang pamilya na yan. Mapa-mayor ka man, congressman ka. Doon po siya lumaki, sa pamilya na yun. Talagang ako, 'pag nagsalita na tatay niyan, ano na muna ako. Yung kumbaga moment ng tatay ni Joy Cruz, yan, ang moment niyan. Tahimik ka lang. Tahimik ka lang ba dun? Hindi ka uubra diyan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.